Hi, Tips! We're back! And for today's video, pag-uusapan naman natin ay gastos. Gastos! Magkano nga ba ang nagastos namin sa PR application namin sa Canada? If you are interested in this topic, please watch until the very end of the video. And don't forget to subscribe, to hit like, share, and press the notification bell button para updated kayo lagi sa vlogs namin. Sabi ko nga kanina, usapang gastos tayo today. So sa mga hindi pa nakapanood ng previous vlog namin, ilalagay namin yung link dito sa baba para mapanood nyo muna at malaman nyo kung paano kami nag-process ng PR application namin papunta ng Canada. At sa mga nakapanood na, maraming salamat po sa panonood. More vlogs to come, more vlogs to watch pa. Salamat po. And today, we are going to talk about the cost sa application namin or sa processing fees. Yes, and we used Google Exchange Rate today, July 30, 2024, for CAD or Canadian dollar to peso at saka yung Singaporean dollar to peso dahil nandito rin kami sa Singapore. So for CAD, ang equivalent niya sa peso is 42 pesos and 39 cents. Sa SGD naman is 43 pesos and 66 cents. Yes. So yon, unahin na natin ang Education Credential Assessment. So para sa WES, yung World Education Services, gumastos kami ng 251 CAD each. So both, kaming dalawa, for peso, it's 21,280. Yes, then sa mga diploma naman at TOR, so ako nag-aral kasi ako sa FEU and sila na directly yung nagsisend sa WES. Ang cost naman ng fees doon, including ng courier fee, is 3,434 pesos. At sa akin naman, from Davsu, hindi sila nagsisend directly sa WES. So, kailangan pang kumuha ng FedEx or LBC. So, total naman sa akin is 3,000 pesos. Yeah, so overall total sa educational credential assessment namin is 27,714 pesos. Then, ang second naman ay yung CELPIP exam or yung tinatawag na Canadian English Language Proficiency Index Program exam. Wow, ang haba! Huminga ka muna. Oo. Ang cost naman nun is 310 Canadian dollar each. Equivalent siya to 26,282 pesos. Sa amin ng dalawa ni Caleb yun. And then, next is yung Alberta Immigration PNP processing fee. Dito naman, gumastos kami ng 500 CAD. It is 21,194 pesos. So, ang next naman ay yung police certificate. So, dalawa yung kinuha namin. Isa from Pinas, NBI clearance. Dito naman, sa pagkuha ng NBI clearance, gumamit kami ng third-party service which cost around 2,100 pesos each. So, 4,200 pesos sa aming dalawa ni Caleb. Then, dito din sa Singapore, kumuha kami ng certificate of clearance that cost 55 SGD each. So, equivalent siya sa 4,800 pesos kaming dalawa na ni Caleb. So, overall, ang total sa police certificate is 9,000 pesos. And then next, syempre yung birth certificate saka marriage certificate. So, 365 pesos each siya, each certificate. So, meron kaming 4 na piraso, 3 birth certificate, and 1 marriage certificate. Total is 1,460 pesos. Yeah, so next naman ay yung digital photo. Dito namin tinake sa Singapore dahil sakto nandito rin si Baby Kale, 25 SGD per person. So that's a total of 75 SGD dahil tatlo kami. Equivalent siya to 3,272 pesos. So, nakompleto na namin yung mga documents. Kailangan na namin mag-submit ng PR application namin. At sa pag-submit namin ng PR application, meron siyang PR processing fee, which cost 850 CAD each. Sa peso, total kaming dalawa is 72,061 pesos. Yes, the next naman ay yung write-off permanent residence fee which cost around 515 CAD. So, equivalent siya into 43,661 pesos. Sa aming dalawa na ni Caleb yun. Yes. Yung right of permanent residence fee na yan,
pwede namang hindi mo na siya bayaran. At kapag doon na lang ma-approve ka, doon mo na lang babayaran. Pero pwede mo rin siyang bayaran upon nung application mo, magkasabay na. At kapag na-reject ka man kung sakali, pwede naman lang i-refund So, sa'yo. sa ginawa namin, binayaran na namin siya sabay na. Of course, kasi we are claiming din na ma-approve kami. Yes. And then next, yung dependent child processing fee din. Si Kale din merong bayad, which costs 230 CAD. Sa peso, 9,750 pesos. Then, next naman ay yung biometric fee sa VFS that cost around 85 CAD per person. So, equivalent siya into 7,206 pesos sa aming dalawa ni Caleb. Yes. Si Kale, hindi na niya kailangan kasi yung kamay niya wala pang fingerprint. Na joke lang. Kasi bata Hindi. pa. Sa age niya, hindi required na magkaroon ng biometric registration. Yes. And then next is yung medical exam. Medical exam namin dito sa Fullerton Health is 305 SGD. Sa peso, both kami is 26,620 pesos. Pero, hindi doon nagtatapos ang gastos namin sa medical exam. Kasi the time na nagpa-medical check-up kami, ako, nung sa part ko na, sinecheck yung puso ko, yung tibok ng puso ko, at sabi ng doktor, sabi niya, merong murmur doon sa puso mo. So, you need to go to a cardiologist. Yung una kong tanong, sabi ko, makaka-apekto ba to sa application ko sa PR? So, sabi naman ng doktor, kailangan pang ma-clear ng cardiologist, pero nothing to worry about naman for now. So, ngayon, dali-dali kaming tumawag ng cardiologist, no? Kung ano yung pinaka-available. Although, syempre, yun, it costs 763 Singaporean dollar. So, that is 2D echo lang na gagawin sa iyo, ha. So 33,275 pesos 'yon. Mas malaki pa yung nagastos ko doon kaysa doon sa yung regular na medical check-up naming dalawa. Oo, kasi hindi siya covered ng insurance namin, tsaka Or hindi sa din, company. hindi rin makiklaim sa company. That's why we really have to pay for it. Tsaka hindi ka makiklear, hindi mabibigay yung medical clearance sa IRCC kung hindi ito gagawin. Yes. So no choice na kami. Then next naman ay yung medical exam ni Kale sa St. Luke's PGC. That cost only around 3,220 pesos. Guess how much the total is? Ganun! 284,715 pesos. Bigyan ng jacket yan! Cellphone! Salamat, Kuya Will. Kuya Will. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Thank God sa provision niya sa amin kasi hindi birong pera din yung ginastos namin. Pero, We are very grateful kasi dun sa unang vlog namin about sa Canada PR application, initially, ang plan talaga namin is student pathway. So, imagine, di ba, yung payment ng tuition fee, mas malaki pa. Way, way, way more than the cost na nagastos namin for this PR application. we hope that this vlog help you on your preparation, hindi lang sa mga documents, kundi pati sa inyong mga pitaka. Tama. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Cheers! And my God will meet all your needs, according to the riches of his glory in Christ Jesus. Philippians 4, verse 19.